I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved like I me. beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by his fierce And anger. thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. For this shall the earth mourn, and the heavens above be wrath, because I have spoken it, I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from The it. whole city shall flee for the noise of the horsemen and bowmen. They shall go into thickets and climb up upon the rocks. Every city shall be forsaken, and not a man dwell therein. And when thou art spoiled, what wilt thou do? Thou goest thyself with prison, though thou wearest thee with ornaments of gold, though thou wearest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself fair. Thy lovers will despise thee, they will seek thy death. Sabay-sabay. For I have heard a voice as a woman in travail, and the anguish as the her bringeth forth her first child, the voice of the daughter of Zion, that bewaileth herself, that spreadeth her hands, saying, Woe is me now, for my soul is weary because of murders. Pray, Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray sa pagpatuloy namin. Tindihan po namin ang nais niyong sabihin sa amin, Panginoon, sa chapter naman ito, Lord. I pray, makita namin ang paganda ng mga mensahe, yung iba na uulit again, yung mga themes, at makita namin yung unique dito sa chapter na ito, Lord. At may apply din namin sa aming buhay, Panginoon, especially kung ano yung applicable sa amin dito, Lord, na nangyari sa tayo, Panginoon, ng mga tagasunod niyo, Lord, ng panahon na yon, ng people of God, Israel. So I pray, kami po yung pagpalain niyo, Lord, at challenge niyo din, at rebuke din, Panginoon, kailangan para sa aming kalalago, at maging paggamit-gamit kami after kami na may sumunod sa inyo kalooban, Panginoon. Naman po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Good evening sa lahat. Parang evening na, no? Kasi di ba, nakikita yung araw. So, nakakalungkot lang. Iba wala, no? Parang may, ano eh, may something. Anyway, so reviewin lang natin po, no, sa chapter 4 na tayong Jeremiah, sa ating series, number 1, chapter 1, Be not afraid of their faces, fulfilling the command with courage. So yun po yung calling ni Jeremiah, na pinalalahanan siya, huwag kang tatakot. Kasi sabi nga nila, kahit sa sports daw, kahit saan yan, yung mga battle, ano, pag natakot kang una, di ba? Kaya may mga ano yung mga, pero palabas lang naman yun. Pero totoo din yun, pag natakot ka kahit saan, nalabanan, talo ka na agad, ayaw mo na mag-umpisa. Kailan lang, may pinost na naman sa group namin yung dating pastor na ang ganda ng preaching niya. Galit na galit sa bakla. Kasi yun ang uso dati, matandaan eh. Ganoon naman talaga yung panahon na yun. Pero yung panahon natin kasi, nag-soften nga yung mga yan. Kasi dahil sa diskarte ng Hollywood, mga bakla, ano, inunti-unting natanggap yung mga bakla kasi nga, yung mga teleserye, ganyan po yun, nag-umpisa eh. So anyway, nag-sorry ngayon yung preacher na yun. Public apology siya. Sorry nga pala, ako'y bata pa no, kaya So, number 1 po yan, huwag kayo papatakot. Alamin nyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi naman tayo masyadong bata na siguro pag edad-edad nyo ng mga 25. Nag-mature na kayo ng ganyang panahon. Dito kayo lumago sa, sabi mga 10 years kayo sa church. Ay, simula, ilang taon ka na, Julia? 13 ka na. Ay, mga ganyan, 13 plus 10. 23, yan. Kung nakikinig ka talaga, alam mo na yung kalooban ng Diyos, mga ganong panahon, no? Kailangan mo na lang maging matapang. At si Jeremiah rin ay bata rin siya eh. Andun lang siya sa, ano, sabi, 17. So anyway,
Be not afraid. And then rejected confidence, yun na yung proper na prophecy about, tsaka mga warnings sa Israel mainly yan. Actually, Judah. So, dinescribe doon yung mga bagay at or mga tao or group ng tao na minsan ay sabi nga nila sa panahon daw natin yung mga Bombay daw yung ano. Si Pastor laging gano'n eh. Ang taong nagigipit, kumakapit sa depende nga yun. Mali pala yung aking ano. Tao nagigipit sa Bombay kumakapit. So, yun, financial yun, no? Pero, yan. Pero napag-usapan din natin yung minsan. Ano ba narinig yun? Minsan ay tayo ganun din. Minsan sa politiko, yan. So, kaya sinabi doon, rejected confidence yan. Be careful what you rely on. Chapter 3 last week, only acknowledge the iniquity. Ito na, nagiging personal na. No? Admit that you're a sinner, medyo basic. Pero sana nakuha natin yun. Na kanina yung kinakausap mo sa winning. Bata pa siya eh. Pero medyo nahirapan siya doon sa part na kaya mo bang ano yan? Hindi ka na magkakasala simula ngayon? Opo, kaya ko po yan. Talaga? Opo. So, ganun yan. Inaalalayan natin. Pero, minsan, tayo din. Kaya yung iba sa atin, hindi mag-progress. Kasi yun, hindi mo inaamin eh. Parang para sa'yo, wala. Kahit tinititigan ka na, minsan nasisigawan ka na, pinaparinggan ka na. Hindi mo in-acknowledge na may mali ka. Therefore, hindi ka lalago. Hindi ka makaka-move forward. Amen? Yun yung message na yun. Sana nakuha natin. Kaya ngayon naman, medyo mahaba, no? 31 verses. Title po natin, napakarami pong pipilian. Itong verse 1 pa lang pwede na eh. Kasi ang tema po dito, sabihin ko na, no, nabasa naman natin. Parang yung usual na, kahit sa Isaiah, yung pinapabalik sila ng Panginoon, nag-backslide sila. Okay, so relate natin sa sarili natin. Dati active sa ganitong bagay, soul winning, iba sa atin, bumabagal na. Okay, hindi na excited. Kaya nakakatiso din. Pag nakita kayo ng ibang tao na ganun, ano isipin nila? Sobra na ako sa ganyan eh. Pahinga naman. Ang hindi nagpapahinga ng gabi. Pahinga naman sa Bible quiz, pahinga naman sa church, pahinga naman sa... So, pahinga. Yun nga tayo dahil nasasana eh. Amen? So, ganito po yung tema dito. Kung nag-backslide ka, balik ka lang. Pero nga, minsan hindi nagiging madali. Kasi parang last chapter, hindi mo inaamin. Ito, malinaw na dito, paulit-ulit na to eh. Ito yung pinagpipilihan ko, If Thou Wilt Return. Magandang title din yun. Pwede rin yung break up thy fallow ground. So may mga preaching na ako narinig niyan. Inulit yan sa Hosea. Ibig sabihin, sa puso natin yan eh. Kailangan bungkalin. Kaya hindi nagbubunga, walang sustansya, kasi walang tinanim, hindi nabubungkal. Alam niyo ba yung sistema dyan sa pagtatanim? Napansin niyo sa halahala, di ba? Lagi yon, bubungkalin nila yon. Lalo pag rice, ganun yun eh. Kaya malalim, tapos basang-basa yun eh. So, di ka makakapagtanim doon kung yun ay, yun nga, follow or hindi na-cultivate. Yung ibig sabihin yan. Hindi siya nabungkal. Mamaya, makikita natin yan. Pwede rin wash thine heart from wickedness, of course. Pag may kasalanan, yun po talaga yun eh. Mahirap magbalik loob sa Panginoon kasi may kasalanan na inaalagaan. And then pwede rin how long, ito yung mga later ko na lang ang gandang how long shall thy vain thoughts lodge within thee? So may mga iniisip ka, parang sabi natin kanina. Kaya hindi mo inaamin, sa palagi mo okay lang yan, okay lang absent, okay lang hindi mag full time, hindi mag okay lang late, okay lang okay lang di masyado mag-aral.
Kaya tanong dito, gaano katagal pa na yung pag-iisip mo na yan mananatili sa'yo? Parang gano'n. Gandang title, di ba? Hanggang kailan? Kailan ka pa magmamature? Kailan mo aaminin niya na mali yan? Kailan mo babaguhin yan? Kailan? Kailan? Kailan dapat? Di ba hanggat maaari, ngayon na. Mag-mature na. Yung isa-misa, tinitingnan mo na ang bagal-bagal. Hindi kumikilos, hindi nakikinig. Titingnan mo na, sabihan mo na, titingnan ka pa. Tigas ng mukha minsan natin Ano pa? Meron din dito, because it reacheth unto thine heart. Ganda ibig sabihin nga kasi, yung kasalanan daw, talagang nasa puso na. Ibig sabihin, matigas na. Pwede rin yun sana. And then, ito na yung ating title. Kasi medyo maganda to Unique rin siya sa chapter na to. Mamaya makikita natin tingnan na natin. Sa verse 30, sabi dyan, and when they are spoiled, what will thou do? Though thou, okay? Kahit na ikaw ay magdamit, yan. Though thou clothes thyself with crimson, magmaganda ang damit mo. Sabi nga nila, ang unggoy, pag nagdamit ng maganda, unggoy pa rin. Though thou deckest thee with ornaments, naglagay ng mga gold, unggoy pa rin yun. Ito yung title natin, pangatlo. Ganda talagang makuha ganda pa So hindi ito makapal mag-makeup. Nakatawa ako din. Kaya ito yung title natin Though thou rentest thy face with painting. Kahit pinturahan mo pa yung mukha mo. At sabi dyan, rentes Yung ibang translation parang make wide. Di ba? Saan nakakuha yun? Kaya tama nga naman to. Nakita niyo yung mga gigil na gigil sa mukha nila. Kasi meron kung ano-ano. Tapatsihan yun. Tatanggalin yung ewan. So parang rentes pa. Upunit na yung mukha mo, parang papel na binubura ba? Nakakita tayo ng mga batang gano'n, binubura yung di ba? Mapupunit na yung papel mo So kasi, meron siyang gusto pagandahin yung itsura niya, kaso nga, deep inside, sablay na Ang pangit na. Parang addict. Kilala niyo sino ba yung nagpabakuna yun Si Ariana Grande ata yun. Nakita mo yun? Parang nagmukhang matanda. Nakita ko lang kasi mga friend ko po bakuna ang topic Tapos in-interview mo siya parang parang wala sa sarili. Kahit si Pastor dito lagi may kinukwento yun. Parang kilala ko na yun Dati pogi-pogi, nag-adik-adik, nagmali sa church, pagbalik, sino yun? Hindi na makakilala sa pangit. Yan yung title natin kahit na punitin mo yung mukha mo sa kami makeup mo. Ito rin yung another pwedeng title, in vain shall thou make thyself fair. Ibig sabihin, walang kwenta yan, walang magagawa yan. Gusto mong maging maganda, hindi ka nagaganda. Okay? Yung title natin. Kasi, so isa-isa natin to. So ito na. So again, ito yung paulit-ulit na tema kahit sa Isaiah. Kasi nga, may mga panawagan ng Panginoon sa kanila. Magbalik na sila, malapit na silang dumating yung June nila Yung Israel ay nasakop na. Pinatay na karamihan sa kanila, nawala na, yung Judah matibay-tibay pa. Sabi niya, if thou wilt return, O Israel. Ba't Israel pa rin? Kasi nga, Israel yun kabuuan yun Kaya nga kahit yung Judah na lang natira nun, Israel pa rin ang tawag Anyway, said the Lord, return unto me. Kung gusto mong bumalik ka na. Yan lagi sinasabi natin, di ba? By the way, may doon sa prayer request nyo, may na-chismis akong nakita, pero ikaw, confirm ko na lang. Confirm ko na. Parang matuluyan na daw sa tomboy ba? Totoo ba yan? Oo, yun ang chismis
Oh. Natuluyan na, oh. So, ano ba sabihin ko doon? Sige, tama lang na tiniwalag natin yun. Kasi talagang nakikita ko, parang ano eh, ngiti-ngiti lang, hindi nakikinig eh. Kaya, nakakabastos na yun pag gano'n. Ano yung gusto ko sabihin? Ngayon, so sinasabi na sa mga tiwalag, kahit natiwalag ka, bumalik ka. Yun ang mensahe natin, kaya nga tiniwalag para maramdaman mo na kung namimiss mo yung church kasi dapat dito ka, pero umaalis ka, gumagawa ka ng dahilan. Kaya ka tinaboy para mamili ka. Ganun ang nangyayari dito sa Israel. Wala naman duda na minahal sila ng Diyos, pinrovide sila ng Diyos ang lahat ng kailangan nila, napakaganda as a nation. Even yung Bible, pinagkatiwala sa kanila, in-apply nila, nakita nila na maganda yung resulta nun. Wala na silang masabi sa Panginoon. Ganun din sa church. Pag nag-backslide ka pa, or sa individual, church member, balik ka lang. And then meron pang iba, no? If thou wilt put away thine abomination, kaya ka naman inayawan ng Diyos kasi dahil sa mga kung anong ginagawa mong di maganda eh. Okay? So obviously, madalas dito sa Israel kasi ang tema dyan, mga Diyos-Diyosan. Medyo malala yun, di ba? Ang Diyos may tunay na Diyos, tapos gagawa ka or may kigaya ka sa ibang nation. So kung gusto mong bumalik sa akin, alis mo yan. Yung tema dyan. Then shall thou not remove. So pag inalis mo yan, bumalik sa Panginoon, hindi ka na maalis. Kasi paulit-ulit yun, sana alam na natin by this time, paulit-ulit yung warning sa kanila, even sa Deuteronomy, makakapasok kayo sa promised land, kung manatili kayo sa Panginoon, huwag kayong mag-idol, anayin mo na. So, hindi kayo aalisin doon. Pero pag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, kaya nga pinaalis yung mga yan, yung mga kadiri dyan, mga idolater, mga bakla dyan, kaya nga pinagpapatay dyan, para hindi nyo gayahin. Tapos gagayahin nyo. O di sabi ng Diyos, paalisin din kayo dyan. So, ganun lang. And thou shalt swear, the Lord liveth. Okay, pag ginawa mo na yon, ano yung swear the Lord liveth? So, paulit-ulit din po yung sa Bible. Ibig sabihin, pansinin nyo sa church. Yung mga tao na nag-backslide, hindi na makipag-usap yan ng spiritual talk eh. Ayaw na nila yan. Diba? Unlike yung mga andito ka, maganda yung standing mo, kung nag-pray ka, ito yung nag-pray ko, pastor, ganyan. Yan, nag-i-amen ka. Kumbaga, yun nga, maganda yung standing mo. Yun yung parang sabi dito, thou shalt swear the Lord liveth. Ibig sabihin, ipo-proclaim mo yung katotohanan. Praise the Lord! Ganon. Kasi walang lumalaban ba sa puso mo. Pero pag ka na sa kasalanan, parang di ka na makapagganyan. Okay? But hindi lang basta swerto. Kaya sabi dyan, in truth, judgment, and righteousness. So kaya minsan, pag kinausap kayo, pinapakiramdaman na kayo kung okay kayo o hindi. Alam nyo ba yan? Ganun din tayo sa iba. And the nation shall bless themselves in Him, and in Him shall they glory. So, obviously, pati yung mga ibang nation, ina-acknowledge nila. So, parang ganyan din last week, di ba? Ina-acknowledge nila kayo, kanari, people of God, or tayo as a church, kayo, malapit kayo sa Diyos eh. Ina-acknowledge nila. Alam nila yun eh. So, yung kaya bumalik ka lang, and then, magiging maayos ka ulit. Parang ganyan sabi dyan. So, ito naman, ito na nga yung, kumbaga, iniisa-isa niya, paano ka makakabalik sa Panginoon? So, for the say the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. So ang mga terms niya ay pagtatanim, no? So, kagaya ng pagtatanim na alam po nung panahon nila, hindi yun. Paano ka babalik sa Panginoon? Makakultivate mo yung puso mo. So, kaya nga again, nag-backslide ka ganyan, balik ka lang. So, gawin mo yung dati ginagawa. At least, umawit ka, pag-fellowship ka, kung medyo mahirap, kasi nahihiya ka, ganyan yung mga, nahihiya na akong matin dun eh. May problema kayo, ayusin mo. Ganun lang yun. Tapos, break your fallow ground, and then, sow not among thorns. So, alam mo nang, tatanim ka ba doon sa may thorns? Ano yung inaano doon sa Matthew 13 yan eh.
Ganyan. Hindi ka bangon. For example, kunwari, meron ditong dating di umaten. Kunwari, si Julia, hindi na umaaten kasi TikTok siya, kung ano man yan. And then, babalik na siya ngayon. So, ano yung dapat mong gawin na ngayon? So, alisin mo yung turn sa buhay mo. Baka yung mga kaibigan mo ano naman yan, cellphone yan, ayusin mo yung paggamit. Ang sinasabi dito. And then, ito, medyo, term, circumcise yourselves to the Lord. So, na-discuss na natin ilang beses yan. So, yung circumcision kasi, medyo sensitive na topic kasi doon mismo yun sa bagay na, parang pinakamahalaga sa buhay ng lalaki, di ba? Lalo na sa pag-anak, di ba? Yung produce ng lahi. So, kaya ang ibig sabihin na niya, dapat malinis ka para yung produce mo, malinis din. Okay? Masyadong take away the foreskins. Pero sabi dyan, of your heart. So maraming ganyan sa Jeremiah tsaka sa Ezekiel. Yung puso natin, ina-apply yan. Hindi yan literal lang. Natuli, talaga sa puso yan. Una sa lahat. Amen? Sabihin, linisin mo yung puso mo. May kailangang alisin dyan kahit masakit. Alis. Tapon. At pag hindi mo na ginawa yun, magagalit ang Diyos. So, mamaya, iisa-isayin niya yung warning. Ano yung pwede mangyari. At paulit-ulit na po tayo doon. Sakop sila. Ganyan lang naman yun eh. Inasabi lang ng ibang pagkakasabi, pero yun pa rin yun. Yan natin ang gera. Hindi ang biro. Nakikinig kayo ng balita eh. Noong una, hindi nila akalain na sasakupin sila ng Russia. Yung Ukraine. Pero actually, alam na rin yun. Kaya naganda sila. Kasi noong mga naunang panahon, 2014, inanex nga yung Crimea. So, yun ay sa kanila yun. Sinakop yun. So, alam na nila na sakupin sila. Ngayon, tayo. Meron bang sasakop sa atin? Nagbabanta? Sino? China. So, pero ngayon sa akin, parang di mo alam eh. Humihina yung US, di na makakasuporte kung sakali. Doon unahin yan, China and Taiwan. But anyway, sa atin, may ganun ba sa buhay nyo nang winawarning ako, ito pwedeng mangyari sa'yo. Diba, ilalig mga young people, ang dami mo nang narinig, ito may pangalan yan, ito yung nangyari dyan, ito yung nangyari dyan, ito yung hindi niya ginawa, ito nangyari sa kanya. So, winawarning ang posibleng mangyari. Kaya ganun doon, kung magagalit ang Diyos, kung nagalit ang Diyos, sabi dito, and burn that none can quench it. Pag galit na siya, wala nang Lord, tawarin mo ba siya? Tapos ko lang Deuteronomy, ganun, ang galing ni Moses. Talagang, kasi nga, righteous si Moses. Papatayin na lahat yun eh. Ayun pala yung preaching natin last time, di ba? So, Bible quiz nyo. So, salamat, pinakinggan siya ng Diyos. Paano kung wala na mag-pray sa'yo? Kasi isa ka pang loko-loko. Tapos, nabuisit na rin sa'yo yung Mag-pray natin si kapatid na ganun. Ayun, yun. Sinungaling yun eh. Kahit gusto kong ipag-pray, wala nang makitang lugar sa puso niya na pray ka pa. Because of your evil doings. Anyway, tuloy natin. Declare ye in Judah and publish in Jerusalem and say, blow ye the trumpet of the land and cry, gather together and say, assemble yourselves and let us go into defensive cities. Ito na, winawarning na sila. Gumawa na, magsama-sama na kayo. Set up the standard towards Zion, retire, stay not, for I will bring evil from the north in a great destruction. So, winawarning na sila eh. Darating ang kalaban. Sa case nyo, pag nag-college kayo, may mga influence dyan nakala mo, alam mo mundo, hindi rin naman. Pag bumitaw-bitaw kaya sa trabaho din, nako. Alam ng pastor mo na bawal kang ganyan-ganyan. No? Kakaalaman tayo. So, ilang sinasabi dito, and then yung, kaya parang maghanda kayo, parang gano'n. And then another illustration doon sa kalaban, the lion is come up from his thicket. Yung thicket yan, di masyadong pamilya, pero na-mention yan sa kay Abraham, di ba? Yan po yung parang bush lang yan na pag na-trap ka doon, mahirap makawala. Kaso sabi dito, yung lion daw, umalis doon. So siguro, parang pinipicture doon. Minsan yung danger na katulad yan, China. So parang kaya na tayo sakupin ito. Nakikita mo na eh. Pero parang ayaw pa. Anong man dahilan.
Kaya sabi dito, nakaalis na doon, kung saan man siya nakatrap, umalis na doon. So, pupunta na sa'yo. And the destroyer of the Gentiles is on his way. On his way, OTW na. He is gone forth from his place to make thy land desolate. Ayun, umalis na doon, pupunta na sa Judah. At sila'y sasakupin na. And thy city shall be laid waste without an inhabitant. Yan na. Patayin kayo lahat. For this, gird you with sackcloth, lament and howl. Ba't darating yung kalaban nila? Bakit sila mag-sackcloth and lament? Iiyak ba sila? Dapat hindi, di ba? Hindi, yan nga sinasabi dito eh. Minsan, ang the best protection natin, pag lumapit tayo sa Diyos, nagpakababa tayo sa Panginoon, siyempre maghanda ka rin kung ano dapat mong handa. Pero minsan, pag malakas yung kalaban eh, di ba? Nakita nyo naman, pag malakas yung kalaban, sa itsura pa lang, sa kakayanan pa lang. Ilan yung army nyo? Yung Pilipinas, ilan ang ano natin, mga vessel. Bro, ilang tirahan lang yun, ubos yun. Kaya mas maganda ang protection natin galing sa Diyos. Siguraduhin natin na ang Diyos ay nasa side natin. Hindi siya yung galit sa atin. Pag galit ang Diyos sa atin, sige, tuluyan mo yan. Amen? Naintindihan ba? Stephen, dito nga sa pwesto mo. Delinquent ka na naman dyan eh. May base nga ito, let it go. And it shall come to pass at that day, saith the Lord, that the heart of the king shall perish, and the heart of the princess, and the priest shall be astonished, and the prophet shall Tapos ito pa yung mga leader. So pag yung leader takot na, ano nga asahan mo dyan? Kasi po sa totoo lang, yung mga mayayabang yan. So akala nila, pag wala pa yung problema, okay lang yan, walang problema dyan, di mangyayari yan. So, sabi dito, darating yun. And said I, Lord God, surely ito na, medyo si Jeremiah, ay ito sasabi ko madala sa inyo na parang niloko ng Diyos sila. Pero hindi, yun ang feeling niya, niloko sila ng Diyos. Pero ang Diyos hindi nanloloko. Pero mukhang nanloloko minsan. Kasi nga, may sinabi siya, kala mo dahil mali interpretation mo or may expectation ka, parang ito, madalas yung mga iglesia ni Manalo sa nagko-commercial siguro yun. Nakakaawa itong mga to, yung expectation nila, wala. Sablay. Kala nila, ligtas sila dahil nasa religion sila. Parang ganun ang dating dito. Kala, sinasabi ni Jeremiah, niloko ng Diyos yung tao, pero actually hindi. Kasi ito sinabi naman eh, ang sabi daw ng Diyos, ye shall have peace. Sinabi naman talaga ng Diyos yun, kaso may condition yun. Huwag mo kakalimutan yun. Okay, sa legal stipulation tawag doon, hindi nagkakamali. Ibig sabihin, sige, hindi ka paparusahan ng Diyos, huwag kang loko-loko, di ba? Ang napansin mo lang, naalala mo lang, yung protection ng Diyos, yun lang. Kasi ganun yung ibang preacher din eh. Hindi sinasabi. Kaya yun, pag nag-soul winning tayo, ganun na ganun, kitang-kita mo eh. Ina-expect ng tao, bait naman ng Diyos eh. Kawawang kawawa, karamihan ng tao. Pupunta sa impyerno, wala man na nag-warning. Yung dapat mag-warning sa kanila, yung pa yung nagpaasa sa kanila. Parang pinatulog na hindi na makakausap about this subject. So, ganito po yun po yun ha. Hindi siya niloko ng Diyos sa palagay niya. Feeling niya, niloko siya ng Diyos. Kasi nga, sinabi naman talaga ng Diyos na, kayo'y pagpapalain. Kaso, mayroong caveat yun. Okay. Tuloy lang natin. And, at that time, shall it be said to these people and to Jerusalem, a dry wind of the high places in the wilderness toward the thought of my people, not to fan nor to cleanse. So may darating daw na, kung ano man yung dry wind na yon. Sa US po, usong-uso yung ipo-ipo, di ba? So darating daw tong hangin na to, hanggang mamaya hangin yan eh. Darating yung hangin sa kanila, hindi to fan. So kung pamilyar kayo sa term na yan sa Bible, to fan, madalas yan yung pag sila, hinihiwalay yung bigas sa tinalupan, di ba? Ang tawag doon?
ipa, di ba? Ginagawa lang nila kasi masyadong ano pa sila, hindi pa naman modern. So, para mahiwalay yan, tinatapon nyo. Tapos, hihipa ng hangin yung magaan, yung ipa. Hihiwalay yung malalaglag yung bigas. Ganun lang yun. Udurugin, tapos, uy, humiwalay na. So, walang useful yung ganong fanning, di ba? Inihipan mo para humiwalay. Pero sabi nga, not to fan nor to cleanse. Pag dumating tong hangin na to, hindi ito pang linis, hindi ito pang ano daw, even a full wind, ipo-ipo, from those places shall come unto me, now also will I give sentence against them. So, gagamitin yung hangin, malakas na hangin. Obviously, naitalinhaga na naman sa kung anong parusa na gagamitin sa kanila. Behold, he shall come up as clouds, and his chariot shall be as whirlwind. Ayan na. Okay, sino daw yung whirlwind? Yung kinakumpara sa whirlwind, ipo-ipo. Hindi ipo-ipo talaga. Yung mga chariots, yan yung kalaban nila na sinasabi pa ulit-ulit, sasakupin kayo niyan. Hindi, lalabanan namin kung napakadami. At ang Diyos mismo mag-send dun sa chariot na yun. Paano lalabanan yun? Hindi, paulit-ulit po yan. Gagamitin ng Diyos yung Assyria. Nangyari na nga, and then sa kanila, Babylon. His horses are swifter than him. Bilis naman nun. Again, talinaga lang yan, pero basta mabilis. Tinatakot sila, winawaningan sila. Kasi pastor, tinatakot niya naman kami, boyfriend lang eh. Hindi naman, kayang-kaya naman namin, ba't mga maluloko, tali-tali na namin. Ina-exaggerate nyo naman eh. Kaya nga hinahanda ka sa posibleng mangyari nga hindi natin pare-pareho alam. Kailan lang yung mga bali-balita, ganun. Babae, nakipag-inuman, di na nakauwi. Siyempre, lakas ng loob, tiwa-tiwala siya. Hindi kami exaggerate. Doon minsan, oo, pero yun nga, yun ang kailangan na makatulong sa inyo. Okay, ano ba? Woe unto us for we are spoiled. Yan. So, ang paningin na nila, matatalo tayo. Pag sinabing spoiled is, talagang nanakawan sila. Okay? O Jerusalem, wash thine heart from wickedness. Yun na, nag-a-appeal lang Diyos sa kanila. Ano ba lang ang problema nyo? Ba't di kayo poproteksyon ng Diyos? Pag makasalanan kayo, punong-puno kayo ng kasalanan, yun ang katatalo nyo. Kahit may panlabang kayo ang Diyos, kalaban nyo rin. Paano yan? Ililigtas pa kayo ng Diyos, galit din siya sa'yo. Diba? How long shall thy vain thoughts last with you? Huwag mo nang isipin yun. Kung sinabi vain thoughts, kala hindi mangyayari yan. Para yung mga sinasolve natin, hindi, mabait naman ng Diyos. Wala naman tayo sinabi hindi, pero gaano kabait ang mabait. Di ba? Forever, baliwala na yung kasalanan, ganun ba sinasabi mo? Hindi. Alamin natin, kaya nga pinag-uusapan eh. So, meron tayong mga vain thoughts na gano'n, na sablay-sablay. Okay, kaya nga winawaningan tayo dito. Alisin mo na yan. Amen? Kaya ko to. Kahit di ako mag-church, kaya ko to. Bakit pa nilagay ang church? Hindi nga. Kung hindi kailangan tong kaya mo rin lang, sarili mo lang, bakit pa may church? Yung mga ganyang tangang, parang ganun, vain thoughts, katangahan na maling pag-iisip. Ano pa yung mga maling pag-iisip? Yung kaya ko to, walang problema, hindi ako kayang demonyo. Kung backside man ako, babalik na lang ako. Yung mga unsaved naman, saka na ako mag-isisi, pag mamatay na ako. Kalokohan din yun, maano malaman kung ilang mamatay. At saka habang nagpapatagal-tagal ka, ano yung pwedeng gawin sa demonyo sa'yo? Hindi mo alam. Kaya alisin natin yung mga ganyang kalokohan sa isip natin. Amen? Amen. Hindi naman ako magkapastor eh. Bakit kailangan sold out sa ganyan? Hindi mo rin alam yun. And sabi daw, for a voice declare it from Dan, and publish it affliction from Mount Ephraim. So, sinasabi lang doon parang nababalita na. So, yan po yan. Actually, kung naalala nyo again yung mga balay-balita na sa Ukraine, sinasabi na pambiyan, nag-iipon na ng tangke yung Russia. Hindi yan tutuloy. Nag-iipon na ng tangke. Hindi, ala yan.
How dare them? Hindi yan, wala yan. Parang ganyan minsan tayo eh. Hindi ka na nag-church. Ano pa? Lagi ka na nakapagalitan. Lagi ka sinasabihan. Nako, delikado ka na, oy. Gising-gising ka. Wala yan. Ganon-ganon ka pa. Pag dumating yan, mag-isisi ka. Make him mention to the nations, behold pa. Nasabi ko na pala yun, di pa. Ito yun. So, make him mention to the nations, behold, publish against Jerusalem, that watchers come from a far country and give out their voice against the cities of Judah. Sa Tagalog yun na, winawarningan na sila. Nasakop na to! Kayo na susunod! Narinig na nila, nakabalitaan na nila eh. Kasi hindi ka pa maghahanda. Hindi ka pa mag-get right with God. As keepers of a field are they against her round about, because she hath been rebellious against me, saith the Lord. So, kinukumpara naman ito sa keepers of the field. So, kung familiar kayo, of course, minsan kahit saan yan. Kahit sa alala, alam nyo yun, di ba, mga katiwala lang yung mga yun. Siyempre, sila yun. So, kahit sa atin, yung field, parang ito yung pinagkakakitaan, no? Ito yung presyo sa isang sino may-ari niyan. Kasi sabi dyan, are they against her roundabout? So, pinagbabalakan. Ano yung mga presyo sa atin dito na mayroong parang mga wolf dyan na gusto kayong ganunin? Nabanggit ko na tuloy. Sino yung... Ano yung pinakingatan natin dito? Madami. Ano, Julia? Ano, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ano yung dapat protektahan na natin? Protektahan. Risha. Ano yung gusto sirain ng demonyo? Baka hanggang hindi nyo pa alam. Wala naman eh. Sandra. Ano yung gusto sirain ng demonyo? Okay, go! Ano? Para alam ko din kung naiintindihan nyo. Hindi, sabihin nyo, hindi nyo alam, hindi nyo alam. Alam mo ba? Buhay ng tao. Sinong tao? Tama rin yun. Pero particularly sa church, sino? Ha? Ha? Ano? Sige, sabihin mo. Kami. Sino kami? Sabi mo, ako. Kayo, tama. Especially mga young ladies. Basically, lahat tayo. Pero ang pinaka-vulnerable nga, sino? Batang babae. Next, batang lalaki. Basically, lahat tayo target. Kabanggit ko lang kanina eh. Naloko na yun. In love with my fellow girl. Naloko na yun. Ito niyo ba yun? So, pinagbabalakan na, pinagkakatiwalaan, sila pala yung susugod. Sabi doon, katiwalda sa tawag doon. O, bantay sa lakay. Narinig niyo na ba yun? Parang kunwari, bantayan mo nga yung sasakyan. Sige, tinangay. O, ito yung pera pala dito. May pera dito, bantayan mo. Sige po. Mamaya, tinangay na. Ganun po ang buhay ngayon. Kahit mga churches, gano'n, mga siraulong talaga, sila mismo yung sisira sa buhay no member. Ganun exactly yung nangyayari. But especially mga kulto, kaya minsan naasar din ako sa mga pero, minsan nakikita ko rin, deserve nyo yan eh. Sabi ng isang pastor, yung mga kulto na yan, talagang hinandaan ng Diyos yan para sa mga ayaw sa totoo. Diyan na kayo, sige, diyan na kayo. Pakatanga kayo dyan, ayaw nyo sa totoo. Anyway, because she hath been rebellious against me, said the Lord. So, Judah to kung inaayawan mo yung tunay na Diyos, pagbabalakan ka ng mga wolf, at papatayin ka niyan, or alam nyo na kung anong pwedeng gawing masama. Dali lang natin, thy way and thy doings have
procure these things unto thee. So, kailangan ano yung procurement? Procure. Alam namin yan. Procurement. Jamie, ano yung procurement? Ayan, yung iniipon. Sa mga, kasi may client kami, DBM, alam niyo yung DBM? Pag nababanggit ng office mate yun, pag ganun lagi. Kasi yung mga kayamanan ng gobyerno, dun yun, halos. Yun yung nagbibigay ng mga supplies. Procurement, pag sinabi sa company, sila yung bumibili, iniipon. Okay? Para magamit, hindi nang masama yun kung magagamit talaga, di ba? So, balik tayo dito. Sabi dyan, thy ways and thy doings, obviously negative to, yung dahil sa ginagawa nyo, para kayo nag-iipon. Iniipon nyo yung masamang bagay para sa sarili nyo. Amen. Ano yung sabihin nyo? Kasi nga, pag tigas ng ulo mo, lagi kang sinasabihan, sa halip na baguhin mo, tinanggap mo na, mas tigas pala ulo, sige, talaga. Oh. Sa halip na labanan mo, sa halip na magpaka-humble ka. So ano pa? Yung katamaran lang eh. Mananiwala kayo yung katamaran. Naku, magsisisi ka pag... Pwede ka naman mag-aral, magsipag. Hindi ka naman kailangan patayin yung sarili mo sa pag-aaral eh. Pero yung kailangan mong gawin mo. Amen. Pag andun ka na sa edad na niwala ka. Hirap na hirap sa buhay. Hindi mo alam kahit ako nung yan, ina-observe ko na si Pastor na pero nakasabihin ito sa mga alam ko hindi madali eh. So, salamat ako kasi medyo naturuan kami pero hindi pa nga rin ako ganun kasipag. But anyway, pag dinidil ni Pastor yan, parang isip-isip ko, anong gagawin dito? Pero minsan, ang hirap na, ang lalim na nga kasi. Sabi, parang iniipon mo na yan eh. Pati minsan yung, parang ang daling sabihin, magtrabaho ka, ang daling sabihin nun. E paano yung attitude niya, maling-mali na. Hindi na makabangon. Nakakita ba kayo ng gano'n, magdadahilan pa? Di bali ng tamad, wag lang pagod. Sabay tawanan pa. Bahala ng Diyos sa akin. Talagang wala kami sa maasahang Tinutulungan mo na, binigyan mo na ng ganyan, parang gustong kunin pa yung So, ang hirap. Kaya mag-ingat kayong kahit anong mga generic to, sinampulan ko lang yung katamaran. Ano pa? Kabastusan, ganun din yan. Lalo na yan. Sabi nga sa inyo, yung mga rapist, hindi yan naging rapist ng isang araw, isang buwan. Ano pa? Yung mga tiwalay sa gobyerno, sa palagay nyo, nagkamali lang yan. Hindi yung pinaplano yun, pati yung mga connection nun. At mga siraulo to, kasi kaibigan nila, siraulo. Magluloko, inipon nila yung mga kaibigan na ganun. Ganun po yan, hindi po yan nangyayari ng isang araw, isang taon. Because it is bitter, because it's reached to thine heart. Yung kaya gusto kong title to eh. Bakit naipon yung kalokohan sa'yo, kademonyo, for example? Kasi nasa puso mo na eh. Di ba? Again, soul winning tayo. Kaya pwede kang maligtas, sa puso mo rin dapat. Amen. Hindi yan basta-basta. Ngayon, kung kaligtasan, sa puso, seryoso ka, tawag ka sa Panginoon, okay, baliktarin mo yon. Yung mga loko-loko na talagang sinapuso na nila, yung mapapansin ka, pag may nag-soul winning ka, nabanggit pa lang ang Panginoon, natatawan ng ewan. Kasi, ibig sabihin nun, kalokohan na sa kanila yun. Ang hirap ma-win nun. Kahit ako, tinatabad na ako pag ganun. Totoo lang. Subukan mo. Pero pag medyo talagang deserve mo na yan. Mahala ka na dyan. Ang tindi, nasa puso na yung pag-rebelde sa Diyos. And, my bowels, I am pained at my heart. So, bowels po, parang tinutukoy lang yung mga nasa laman loob natin. So, ba't sinasabi niya may bowel? Kasi nga, emotion to, deep emotion to, no? Nasasaktan na siya. I am pained at my very heart. My heart make it a noise in me. Nag-iingay yung puso. Anong sabihin nun? Nasasaktan na. I cannot hold my peace because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. Ayan na. So, di ngayon, naririnig nyo na, pag
pag nasakop tayo ng China, kunwari, nung mga panahon ng Hapon, ano nangyari? Pinapatay, di mo lang siyang magtatago, kukunin pa yung kukunin sa'yo, re-rapin yung babae, papatayin nila. Nakikinig mo pa lang yon. So ngayon, alam mo na gano'n mangyayari, ano? Ngayon, pag andyan na yung alarm, andyan na po yung mga Chinese. Andyan na yung mga Hapon, nung panahon nila Hapon eh. So talagang hindi na siya mapakali. Gusto niyo ba dumating pa yung ganun sa atin? Naku, ito na. Kailangan ko na magtrabaho. Wala akong makuha ng trabaho. Ano mangyayari sa akin? Asawa ko, magagalit sa akin. Mag-aaway kami. Parang kami ng kapatbahay namin. Mag-aaway. Magsasakitan na. Nakikita mo. No? Ba't dumating pa tayo sa ganung kalagayan? Destruction upon destruction. Hindi niyo ba yun? So, sisirain na naman. Ano sininyo yun sa Israel? Bobombahan na naman doon. Ano pang bomba? Binomba na nga, bobombahin ulit eh. Ano ba itong mga to? Kasi baka may kalabang pa doon eh. Tindi doon, walang katahimikan doon eh. For the whole land is spoiled, suddenly are my tents spoiled, and my curtains in a moment. Yun na nga. Yung mga bahay nila ay ninakawan na. Kasi gano'n naman po yung mga nananakop eh. Hindi lang naman lang gustong pasabugin. And then, hindi. Kaya nila sinasakop, gusto nilang nakawan. Ganun yun. So, balik tayo ba sa spiritual muna. Bakit sa Satanas gusto tayong nabanggit natin, yung mga ba't nila gusto sirain yung buhay nyo? Satanas, sa palagay nyo. Sino mga kalaban ni Satanas? Yan, gusto nila makipag-agawin. Gusto ng Diyos, maligtas tayo. Gusto ng demonyo, hindi maligtas yung mga tao. Pag ligtas niya, gusto yung sirain, discourage. Gera po yan. So how long shall I stand? I see the standard. Standard lang yung banner and hear the sound of the trumpet. So yun nga, parang nababalisa na siya. Ito na, warning ng warning, warning ng warning. Sabi naman yung pastor, tagal naman ng gera, dapat mangyari na yan eh. Baliktad naman. Kasi nga, pag confident ka, kaasar na to, hindi pa mangyari. Pero pag takot ka, gusto mo ng kapayapaan, kailan ba hihinto to? Eh, ba't nga ba nangyayari ito? Kasi nga, for my people is foolish. They have not known me. For they are sottish children. Matigas ang ulo. Tingnan nga ulit natin yan. Nakalimutan ko na eh. Alam ko sottish, matigas ang ulo eh. Parang walang alam. Ganun natin. Lumang terminology. Stupid. Drunken. Sottish yan. Tama. Stupid yan. For my people is foolish na. Sottish pa. So pareho lang yun. So ba't baliw ba itong mga to? Israel parang pwede mo katulad nga yan. Natuluyan yun. Gano'ng karaming preaching narinig ng taong yun? Naggalit ang Diyos sa bakla, tomboy, pumatol pa rin. Tanga na yun, di ba? Parang gano'n sabihin mo, yung tanga nito. Hindi siya sabi ng Diyos ngayon. Hindi siya tanga ngayon. May honor yung pastor. Sa ibang bagay, may honor. Sinora, hindi sinora honor. May mga honor dyan na loko-loko pa rin. Pagdating sa Diyos, di ba? Tanga nyo, parang gano'n. And they have not, walang pangunawa. Magaling sa paggawa ng kalokohan, ng kademonyohan, pero sa paggawa ng mabuti, walang alam. Ang pangit ng gano'n, di ba? So again, yun ang in-preach natin para alam nyo. Baka nang pagtitingin kayo sa labas, ang galing talaga ni Peter Tanchi. Ang galing talaga ni Abante. Ang galing talaga ni Pope. Hindi siya sinisiraan lang eh. Tingnan nyo kung totoo sinasabi ko sa kanila. Winawarningan kayo. Tuloy lang natin. I beheld the earth and lo. Itong nakakatawa dito. Simula dito hanggang bilisan ko na lang to. So ito pong passages na to, parang dinidescribe lang yung mangyayari sa isang lugar pag sila sinakop binomba. Okay, pero nakakatawa dito, nakakabwisit. Alam niyo yung mga passages na to, ginamit ni Scofield.
Ito yung makikita mo sa una, sa Genesis 1 pa lang. Kasi sabi sa Genesis 1, bilisan ko na lang ito, law without form and void, di ba? Alam niyo yun, Genesis 1. Yung sa umpisa daw, walang-wala. Ang tinutukoy dyan, sinabi ni Jeremiah, iba to, hindi to void. Sinabi dyan void, pastor, hindi. Kinukumpara lang kasi katulad dito, marami tayo dito, may tao, sa church, may upuan. Kunwari lang, may virus, walang umatin. O dalawa lang. Ano sabihin nung nakikita dito? Ay, walang tao dun. Kasi ang usually puno. Pero pag dalawa lang umatin, sabi ko, walang tao. Yung tinutukoy dito, hindi sinasabing totally wala na parang Genesis. Ay, tindahan niyo ba yun? Sinasabi ko lang kasi may mga ganyan. Maniwala minsan may mga ganyang, tawag dito, commentary. So, hindi sinasabi doon walang-wala, sinasabi lang dyan, pag binomba yan, kahit may mga rubble pa doon, tatawagin mo bang yung rubble doon o yung, may building doon o sabog nga lang, hindi nasabi mo, wala nang building doon. Naintindihan mo sinasabi ko? So, yun yung sabi dito. So, parang sinasabi niya, nung tiningnan daw yung earth, na yung parte ng earth, obviously, na sinako, binomba, wala nang form. Yan. And the heavens, that they had no light. Paano nawala yung light ng heavens? Kasi pag mausok yan, parang madilim na rin. Nakakita ba kayo ng mga ganyang Tingnan nyo yung gasa ngayon. I beheld the mountains and lo, they trembled and all the hills moved lightly. So yung talagang gumuho na. I beheld and lo, there was no man and all the birds of the heavens fled. So walang tao. Kasi nga, namatay yung iba nagtatago. I beheld and lo, the fruitful place was a wilderness. So fruitful place, obviously, tumutubo yung prutas dyan, yung mga Pero pag yan ay pinasabog, sinunog, parang wilderness, parang disyerto na. And all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord by His fierce anger. So yun nga, nagalit ang Diyos, pinasakop sila, ubos. For thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. So medyo may pag-asa sa bandang huli. So desolate, wala na nakatira, parang hindi na city. Pag city, maraming tao, di ba, nagtatrabaho, economy, may pag pinagpapatay yung karamihan dyan, hindi na makabangon yan, desolate ang tawag doon. Okay? Pero may pag-asa kasi sabi niya, yet will I not make a full end. So hindi naman niya totally uubusin. Parang ubos kumpara doon sa dati. Kunwari, ang population nyo dati, 1 million. Naging 3 na lang. Sabi mo ba, ay, may natira naman halos wala Diba? So anyway, tuloy ko lang. For this shall the earth mourn, and the heavens be black, because I have spoken it, I have purposed it, I will not repent, neither will I turn back from it. So sinabi niya, mangyayari yun. So again, yung kaya nga winawarningan sila, siguro yung karamihan doon, hindi mangyayari yan. Hindi na mangyayari yan. Parang kayo ngayon, kahit wala namang mangyayari masama. Paus na yung nag-preach. Wala yan. Sinong ganun ang attitude dito? Kilala nyo sarili nyo. Return to the Lord. Amen? Huwag mo nang hintayin yun. The whole city shall flee from the noise of the horsemen. Ito na naman, parang bumalik siya Itong noise ng horsemen, di ba? Pag kahit po yung mga tangke, ang ingay niyan Boom! They shall go into thickets. Ito na naman thickets, no? And climb up upon the rocks. So pag ikaw daw kasi ay tumatakbo na, umaalis ka na dun sa mga mananakop, parang pinipicture mo kahit anong takbo mo ng kahit anong direction yung mga tickets, andyan yan kung saan-saan yan. Yung mga bush lang yan. Nakita pa yun ng bush ito, itong mga halaman dito. Imagine mo, mayroong isang ganyan, tas di mo na alam kung saan ka tatakbo. Doon ka na, tatap ka na lang doon, tas umano na yung buhok mo doon. Hindi ka na makawala. Para kang si Absalom. And climb up upon the rocks. Sa bundok. Kasi takot ka na Tumatakas ka na. Every city shall be forsaken and not a man dwell therein.
And when thou art spoiled, ito na yung title natin ngayon, ito na. Na-spoiled na, ninakawan na. Nakita ba kayo ng mga taong ganyan? Di ba kunwari, katulad nga yan. Sinasabi ko sa inyo yung mga, di ba, yung binakwento ni Pastor mo. Kunwari lang, si DM, kunwari lang ha. Kunwari, nag-backslide na, nag-addict. Siyempre, pag nag-addict ka, mag-iiba tsura mo, di ba? Mapangit ka niyan. Hindi yan, bibisitahin ka daw ni Pastor. Nakakawaan ka. Hindi. Basta, bibisitahin ka lang. Ngayon, si DM, kung ano siya, medyo may, ano tawag dito, may pride din. Naku, makikita akong pangit ni Pastor, medyo papaano ako. Di ba? Paano di masabing kaawa-awa ako kasi lumayo ako sa Diyos. Ayaw pa rin magpaano no? Pepekiin niya yun. Ay, masaya. Kamusta ganyan yung mga backslider pag kinamusta mo yan, pansinin nyo. Kamusta ka ba? Okay lang po, Pastor. Parang nagkamali ata ako. Okay ata mag-backslide kasi okay lang siya eh. Okay ba yan? Siyempre hindi, pero pinipeke. Yan na nga yun. Kaya ang gagawin niya daw, na-spoil ka na, anong gagawin mo? O siyempre, magdadamit pa rin niya ng ano. Di ba? Imagine nyo yung huling hari kasi sa Israel, si Judah, yung si Zedekiah winarningan mo na nga. Ito yung magandang picture na. Kunwari lang, si DM ganyan. Pupuntahan mo yan, ako. Hiyang-hiya yan, sigurado. Amen? Pero mag-abayis pa rin siya para hindi masabihan. Pero kahit na daw, ganun mo yan. Tapos maglay ka pa ng ginto kahit, kunwari, baong ka na sa utang, pero parang hindi halata. Ganyan yung mga yan eh. Na nga yung mag-makeup na, diba, papabanat na to. Nakita akong ganun eh. Obviously, hindi totoo yun eh. AI na yun eh. Nilagyan matanda, biglang bumata. Kaso pag gabi, parang gagawin, alisin mo na naman yun. By the way, mga babae, huwag nyo nang practice yung ganun. Maganda yung natural. Pag maayos kasi yung buhay mo, hindi ka masyadong haggard. No, tingnan nyo sila Ma'am Mean, tsaka si Ma'am Joanne. Parang walang pinagbago eh. Si Ma'am Joanne, ganyan na ganyan pa rin dati eh. 34 years old. 34. Di ba kaya nga yun sa inaasar yung mga babae na talaga namang kulang na lang. Pag ginawa ka mo yung pag pinitik mo, baka magkarak eh. Doon yung mga ganun, may kilala akong ganun eh. Ano nilalagay mo dyan? Pero pag tinignan mo, di na natural eh. Si mahilig sa ganun eh. Pero mayroong tagaan ng ganun eh. Bakit mo kailangan? Ano ba yun? Para sa picture. Para mukhang pinagpala eh. Tutuhanin mo ng pinagpala talaga. Kaya natatawa ako sa nito eh, no? Ano kayong magandang meme, thumbnail dito. Siguro yung sinampal, tanggal yung mukha, ano. Kaya sabi, in vain shall thou make thyself fair, pinapaganda mo, baliwala rin yan. Thy lovers will despise thee. Yan, sabi nga sa inyo yung babae daw, sabi, o sige, bago kita pakasalan, patingin nga ng mo, bank account mo, patingin nga, magkano ipon mo dyan. Sabi ng lalaki, sige, tanggalin mo din lahat ng makeup mo, tanggalin mo ng hindi basta pero sa mga peke, ganun eh. Ay, tapusin na natin to. So, ikaw daw, pag yan po, panggap ka, may mga magmamahal din sa'yo, di ba? Pero, bandang huli, yun nga, imagine mo, lalo na kung bakla ko na tapos di ba, naalala ko na naman tuloy yung pinatay na bakla eh. Alala niyo ba? Yung saan ba yan? Sa Subic. Yung mga loko-loko yung mga Amerikanon to. Tingnan nyo. Malay nyo kung sino yun. Yung bakla, parang may kantang ganun, di ba? Naalala ko tuloy. Nagpapanggap na babae, lalaki, bakla.
So, syempre, siguro mga lasing din yung lalaki. Kala ko babae. Eh, nalaman. Hmm. Hmm. Ano pinupuntahan nila dun? Anyway. Ano ba ako? Ano ba ako? Ayun, sa bakla, no? Eh, syempre, napeki ako, ah. Parang siguro, pati silang loko-loko, okay? Pero yung Amerikano, hindi niya hayaang patayin dito yung ano nila, sundalo nila. Kaya ang tagal ng kwento na yun, eh. Bandang huli, wala pa rin nangyari, syempre. Bakit tayo napunta doon? Yun, so yun, kaya nagpapaganda yung bakla para mahalin siya. Kaso peke nga. Oh, nagbihis pa eh. Pati yung boses niya, binabago eh. Kasi sabi dito, pag ikaw peke ka, kala mo may blabber ka, kagagalitan ka rin niya. Kasi peke ka rin, ganyan po yan. Kaya naalala ko na naman yung kwento ng mga pastor, sabi yung isang young people nila, maganda raw. Kaso pumatol sa atheist pa. Yung pastor, hindi rin marunong, pero naawa siya eh. Nabuntis yung babae daw. Kaya sabi nung pinapakiusapan ng nanay ko, kausapin niyo po yung anak namin. Yung lalaki pala na panagutan. Ako, nakakahiya yung ganun ah. Yung pastor naman kasi, mabait din. Nilapitan niya. Kunwari, ito yung lalaki. Bad, pakasalan mo na yung maawa naman. Sabi ng atheist. Pinagpalit nga niya yung Diyos sa akin eh. Naintindihan niyo ba yun? Pinagpalit mo yung Diyos doon sa lalaki na loko-loko. Kaya sabi niya, ba't ko pananagutan yan? Delikado ako dyan. Obviously, loko-loko rin. Pero, may point din, di ba? Pag ang Diyos ang tinalikuran mo, para kang nagtampo sa sa blessing. Tapusin natin dyan, kaya, for I have heard a voice as of a woman in travail. Ito na yung parang highlight dito na nakakatakot na. Parang isang babae daw na nahihirapan na. Nakita na ba yung nanganganak? Hindi mo ipinta yung mukha niyan. Kasi anguish her that bring it for his first child. Unang anak pa, no? Hirap na hirap yan, di ba? Pray natin si Lenlen, ha? Sabihan nyo na rin, mag-pray siya. Then, kayo na magsabi, kasi kami, hanggang ano lang kami. Hindi ko pwede, naintindihan ko yan, hindi ko pwede sabihin ganun eh. So, ganun kahirap. The voice of the daughter of Zion, that bewaileth herself, that spreadeth her hands, saying, woe is me now, for my soul is wearied because of murderers. Ito yung sinasabi nga, papatayin sila. Parang si Blackjack, yung bakla na papatayin siya. Eh, loko-loko eh. So yun, so sana hindi tayo umabot sa ganun. Kaya nga tayo winawarning yan. Basta masyadong ano naman yung pinag-uusapan natin, masyadong tawag din. Ang tawag doon? Gory, or yung tawag dyan? Morbid naman yan. Alam niyo, morbid. Yung minsan, gusto nga nung iba yan sa horror films, di ba? May bago pala nun, no? Pangit. Yung pagbago ka sa ganun, matakot ka rin, eh. So, ganun yun. So, kaya pinag-uusapan natin yan, para huwag nyo nang ma-warningan na kayo. Amen? So, yan, applicable sa atin yan kasi mga people of God to ng panahon na to eh. So, matigas ang ulo din. So, parang Kristiyano din na matigas ang ulo. So, sana hindi tayo matigas ang ulo. At kung sakali man
dumating sa panahon tayo na kunwari, kung sino man, kunwari si Peter, kunwari, nagloko-loko si Peter. Anong gagawin mo, Peter? Nalaman mo, mali pala ako. Kaso nakakahiya nang bumalik eh. Anong gagawin mo? Bumalik ka pa rin, amen? Hayaan mo yung ano sasabihin sa'yo. Harapin mo kasi nagkamali ka eh. Doon ka bumangon, sabi nga nila. Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Amen. Totoo rin yun. Ang gagawin ba, lilipat ng church. Okay rin yun. Kung doon ka makakaano, si Pastor, gano'n yun eh. Diba, kahit tayo. Kung makabangon ka talaga doon, sana makabangon ka doon. Eh, may nangyari sa atin, gano'n din eh, di ba dito, sabi ko, doon ka lang, sige, para hindi mo malala yung pass mo, di doon ka na lang. Ayusin mo yung ayaw pa rin. Kasi nga, ang hindi talaga bumalik sa Panginoon. Dapat, kahit nasa ibang church ka na, sa Panginoon, bumalik ka. Hindi niyo ba yun? Ibig sabihin, nandun ka na, nagsisi ka na, alam mo na yung pagkakamali mo, bumangon ka doon. Pero mas maganda dito ka na rin eh. Nakakalimutan din naman yan eh. Basta, itama mo yung sarili mo. Ayun, so maganda, di ba yung title natin? Medyo patawad, hindi patawa eh. Kasi imagine nyo, nire-repair mo yung sarili mo na okay lang ako. Ito, okay lang, makinis naman, di ba? Mati nga. Pala, kakarak na. Pininturahan mo na lang. Ang magandang pintura. Lacquer. Boysen, no? Hindi na maganda, walang masyadong ano dito, no? Okay. So, yun ha. So, medyo nakakatawa, nakakaawa, di ba? Mga taong nagpapanggap na okay kahit hindi sila okay. So, pwede ka naman lapit ka sa Panginoon, aayusin ng Panginoon niya, maniwala ka. Maraming kwentong ganun. At yun talaga, basically, lahat ng Kristiyano ganun niya. Walang maging malakas na Kristiyano na walang nagkamali, hindi siya nagkamali. Kapag tinignan mo ngayon, okay na okay ka kasi ikaw yan, wala kang problema dati. Sa palagay mo talaga? Sada nga, pero hindi ganun. Amen? Amen. Galing ng sagot ni Peter ha. Kung sino pa, ikaw ba? Anong gagawin mo? Nag-backslide ka, nakakaya nang bumalik, anong gagawin mo? Balik lang, man. Amen. Sino pa? Isa-isa nga natin. Ikaw, DM. Ikaw, Stephen. Christian. Stephen. Ay, Rafi. Prince. Tisha. Baka mahiya ka lang, nakakahiya. Balik lang, amen. Let's pray, baka naman, salamat po Lord na doon po yung inyong awa, Panginoon, pero just pa rin kayo, Panginoon. Na-warningan nyo naman kami. At nangyari sa ibang tao, Panginoon, even ako po, nakakalam ng aming pinagdaanan din. I pray na magtiwala kami sa inyo, even sa ganitong bagay, Panginoon, even talaga pag nagkaloko-loko na, may pinagkasala sa inyo, pinabasahan nyo kami, nakita ng tao, nakita namin, mali kami. Panginoon, I pray na hindi kami mag-cover up, Panginoon. Lalong hindi kami panggap, katulad ng mga napahamak na, Panginoon, even pag tinignan namin mga kulto, Panginoon, maling-mali na. Pinagtatakpan, pinapanindigan pa dahil sa pride at kung ano man yung napakaraming bagay na inipon nila sa sarili nila. Panginoon, kami po patawarin nyo, marami po magkukulang sa lahat ng Panginoon, patawarin bawat isa. Hindi kami dumating na sa ganong alagay na napakahirap na talagang bumalik dahil yung wickedness, Panginoon, di na mahugasan minsan, hindi kumpara sa isang maduming bagay, ang hirap linisin pag makapal na, nag-iipon na yung dumi. Panginoon, pero I pray, Panginoon, gawain niyo kami, Lord, sa inyong biyaya at awa. Ito'y posible bilang mga anak ni Panginoon, awaan niyo, Lord, kami. Alalahanin niyo po yung sinumang kailangan restoration, Panginoon. Tulungan niyo po sila at gamitin niyo lang kami, Panginoon. Ayaw pang muna, Panginoon. So, lang po, Lord, ingatan niyo pang bawat isa. Maraming salamat sa hanggang araw, Panginoon. Kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.